Magandang araw! Sa bawat umaga, Samahan niyo po kami mga kababayan at kami mangungunang pataba ng lupa. At ito ang animal manure. At gagamitin namin ito bilang organic na pataba, bilang pagpapalago at pagpapataba ng aming halaman sa mini farm. Samahan niyo po kami in 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Sa bawat umaga, may bagong pangarap. Mga kababayan, alam niyo ba na ang dumi ng hayop ay pwede maging susi sa mas magandang ani? Kinagamit pa ba ito sa atin bilang pataba ng lupa? Well, ano nga ba ang manure? Ito ay mga dumi ng baka, manok, baboy, kabayo, at iba pa. Bakit ito ginagamit sa pagsasaka? Bakit ito nagpapayaman ng lupa? At bakit ito nakakatulong sa paglago ng halaman? Bukod pa dyan, mas eco-friendly pa kaysa chemical fertilizers. At isa pa, paano ba ito gamitin? Halika at samahan niyo po ako at malaman niyo po mga kababayan ang mga katanungan na ito. Panoorin niyo po ang video na ito, baka sakali makatulong palalo sa mahihiling maghalaman dyan. Para po sa inyo ang video na to. Sa atin sa Pilipinas, lalo sa mga probinsya, ito ay pinupulot lang. Noong estudyante pa ako, umaakit kami ng bundok na kung saan ang mga kalabaw ay nagpapahinga. Doon kayo pupunta na alam namin na maraming pupo ng kalabaw ang nandoon. Kapag ito ay tuyo na, ito ay pinupulot namin. Wala naman siyang amoy. At nandito na po kami at magpapark muna po ako. Kapag ang pupo ng kalabaw, kapag tuyo na, ay wala na po talagang amoy. Huwag lang po siyang mabasa. At yun, magkakaamoy po siya ng konti. At malagkit na po siya sa kamay. Noong nag-aaral pa po ako, ito yung parang pinaka-project namin sa school. Tig-isang sako ang kinukuha namin sa bundok para dalhin sa school. Ngayon, naunawaan ko na kung anong kahalagahan ng pupo sa paghahalaman. At ito ang susunod ng tagumpay ng mga magsasaka dito. At ito na yon. Ayan guys, yung aking panghala sa lupa upang ang lupa ay maging mataba para sa aking mga halaman. Dito sa Japan mga kababayan, ito ay binibili. Kahit dito ay gumagamit din ang mga Hapon ng natural at organic na pataba. Hindi sila masyadong gumagamit ng mga chemical fertilizer. Isa sa mga dahilan, kaya mahaba ang mga lifespan nila dito. Pasintabi po sa mga kumakain. Dito mga kababayan, sa tuwing magpapasyal sila ng kanilang alagang aso, lagi silang may dalang supot. Para kapag magpupo ang alaga nilang aso, ay kinukuha nila para compost at gamitin bilang pampataba ng kanilang mga halaman. Siyempre, para sa kalinisan din ng kapaligiran nila. Nakakatulong rin kasi ito sa kanilang waste recycling at nakakabawas sa pollution. Alam niyo ba mga kababayan, yung akala natin simpleng dumi ng hayop ay pwede maging ginto para sa mga halaman. Opo at tama po, ang manure ay isa sa pinaka-natural at effective na pamamaraan bilang pataba na ginagamit sa farming at gardening ng mga pati dating magsasaka dito sa Japan. Ang ginagawa ko, ay nagdadala ko ng plastic para puno-puno siya. Pag-aalaga, bawat halaman ay may tamang pag-aruga. Sa sipag at tiyaga, anihin ay saya. Buhay ay gaganda at liligaya. Tutulungan tayo sa bawat hakbang, mga sikreto at diskarte ay kanyang ibabahagi lamang. Mga ganap niya ipapakita sa inyo, mga pamamaraan na siguradong totoo. Simple lang buhay kung sama-sama tayo. Kay Trileleo may matututunan kayo. Sa bawat tanim na ating inaalaga. Dito guys, sa lugar na ito ay may libre siya ng plastic na lagayan siya ng organics na manure ng animals dito, no? May mga alaga silang mga baka dito. Ang presyo ng bawat isang plastic na puno ng manure ay nasa 120 yen. Kung i-convert sa pera natin,
Kapag ang palitan ay let's say nasa 0.40, nasa 40 pesos siya sa atin. Okay. At ito na yun guys, no? Una-una ay may lagay sila nito para hindi tayo mahirapan maglagay at hindi na pwedeng hawakan. Yan, ipapasok yung plastic at saka natin i-fold, no? At Pwede na ito mga kabayan na ganito ang gawin, ang ganitong paraan sa paglalagay ng palay sa sako kapag tayo ay nagbibilad hanggang sa pagliligpit ng palay para hindi na po hawakan ang sako. Napakalaking halaga ng manure na ito guys para sa aking pagpapataba ng lupa. Para yung mga pananim ay maganda yung tubo at matataba at malulusog. Dahil sa organics na ito. Animal manure. Simple lang buhay. Simple lang buhay. Simple lang buhay kapag may gumagabay. Narito si Trililio, handang umalalay sa mga di pa nakakaalam ng tamang paraan sa paghahalaman at simpleng kabuhayan. Tutulungan tayo sa bawat hakbang, mga sikreto at diskarte ay kanyang ibabahagi lamang. Mga ganap niya ipapakita sa inyo, mga pamamaraan na siguradong totoo. Siyam na to guys. So mga kabayan, 10 aking order. Hanggang pag-aalaga, bawat halaman ay may tamang pag-aruga. Sa sipag at tiyaga, anihin ay saya. Buhay ay gaganda at liligaya. Tutulungan tayo sa bawat hakbang, mga sikreto at diskarte ay kanyang ibabahagi lamang. Inabot tayong bili mga kababayan. Mga 10 plastic sack lang naman ang ating binili. At pagkatapos mga kababayan, ay ibalik natin at linisin natin ang ating pinagamitan. Nakakaya kung iwanan ito na makalat. Very organized ang kaugalaan at ginagawa nila dito. Gayto rin ang gawin natin. Para nga naman, sa susunod na bibili, ay gayto rin ang kanilang gagawin. Magbabayad na po tayo. 120 yen ang isa. 10 sako ang ating binili, 1,200 yen ang ating binayaran. Mga kababayan, yung bayad ay inuhulog lang sa alkansya ang tawag sa atin. At dito mga kababayan, kailangang honest ka at kita ka ni Lord at may camera rin sila. Akala mo walang mga bantay? May mga camera sila dito. Di masyado sa kanila usa ang manpower. Bawat establishment nila dito ay merong camera. Okay guys, at kami ay uwi na. At medyo nagdumidilim na rin sa labas. At bukas guys ay ilalagay natin ito sa ating lupa. Okay, maraming salamat sa inyong panonood at kami uwi Dito na po tayo sa mini farm at ibababa ko na po ang biniling animal manure. Bakit maganda ang manure? Maraming benefits ang paggamit ng manure. Tulad ng nakakatulong itong mag-improve ng soil quality, mas natural compared sa chemical fertilizer, at nakakatulong pa sa mas mabilis na paglaki ng halaman. Bukod pa dyan, eco-friendly pa dahil nire-recycle ito ang waste. Basically, win-win situation siya for farmers and for the environment. May iba't bang uri ng manure? At hindi lahat ng manure ay pare-pareho. Ito ang ilan. Cow manure. Mild lang siya, safe gamitin. Ang chicken manure naman, mas strong, kaya kailangan mag-ingat sa paggamit. Pig manure. Effective pero kailangan maayos ang proseso. Horse manure. Maganda for composting, pero minsan may kasamang damo o seeds.
Tips sa tamang paggamit. Hindi porket natural, pwede nang gamitin agad. Here are some tips. I-compose muna bago ilagay sa lupa. Huwag sobra, baka masira ang halaman. Ihalo ng maayos sa soil. Gumamit ng gloves for safety minsan. Ito yung mga bagay na akala nating walang silbi, tulad ng dumi ng hayop. Sila pala ang may malaking ambag sa ating buhay. So next time makikita ka ng manure, isipin mo, hindi ito basura, kundi pataba ito. Aminin natin, kapag narinig natin ang salitang dumi ng hayop, automatic kadiri, di ba? Pero what if, sabihin ko sa iyo na yung mga bagay na iniwasan mo ay isa parang secret weapons ng mga successful farmers. Magandang araw guys. Ito po yung aking biniling manure para po sa ating lupa. Bakit love na love ang manure ng mga farmers? Kundi dahil sa benefits nito. Kagaya ng soil booster, pinapaganda niya ang structure ng lupa. Mayroon din itong nutrient rich. Ibig sabihin, mayroon itong nitrogen, phosphorus at potassium. May water retention pa, na ang ibig sabihin naman ay mayroon itong tumutulong para hindi agad matuyo ang lupa. At bukod pa dyan, may long-term effect. Hindi tulad ng chemical fertilizer na mabilis mawala. Samantala, ang manure, grabe, halos isang taon, nandyan pa rin. Sa madaling salita, hindi lang siya pataba, para siyang vitamins ng lupa. Reality check, hindi ito instant magic ha. Dito nagkakamali ang iba. Akala nila, pwede agad gamitin. Nope, kailangan i-compose muna. Bakit? Ito ang tips sa tamang paggamit mga kaubayan. Unang-una, huwag gamitin agad, kailangan i-compose muna. Pangalawa, tamang dami ng paglalagay. Pangatlo, iwasan ang sobrang paggamit. Pang-apat, para mawala ang harmful bacteria. Pang-lima, para hindi masunog ang halaman. At pang-anim, para maging mas effective ang nutrient. Kapag shortcut ang mindset at nilagay ng direct sa halaman, ang mayayari ay Guys, dead plants. sa garlic ko. Ang nangyayari ay nalalanta yung kanyang puno ng bawang. Kailangan guys ay Paano magamitin? Simple lang. sa lupa para I-compose ang manure ng 2 linggo hanggang 4 na linggo at higit pa. Ihalo sa lupa, Nalagay ko huwag puro manure lang ha. Diligan regularly ha. At obserbahan ang paglaki ng halaman. Consistency ang susi dito. Kung isipin mo ang manure ay perfect example na, hindi lahat ng mukhang walang kwenta ay walang halaga. Minsan, nasa perspective lang talaga. So next time na makakita ka ng manure, don't say yuck. Sabihin mo, future healthy plants yan. Sa bawat tanim na ating inaalagaan, may pag-asa't ligayang nakamtan. Tutulungan tayo sa bawat hakbang, mga sikreto, diskarte ay kaniyang ibabahagi lamang. Mga ganap niya'y papakita sa inyo, mga pamamaraan na sigurado totoo. Magandang araw, Team Trilly nandito na. Sa panahon ngayon na ang daming waste pollution, manure is actually part of the solution. Instead na itapon at mag-cause ng pollution, pwede itong gawing organic fertilizer. Sustainable farming solution. Parang turning problem into opportunity. Kung iisipin mo, ang manure ay perfect example na hindi lahat ng mukhang walang kwenta ay walang halaga. Minsan, nasa perspective lang talaga. Sa'yo'y nabubuo mga ngiti ninyo, inspirasyon ko kapag Ano po mga kabayan at gabi na po ito. Ayan po. At hindi ko na po makita yung aking ginagawa. At bagamat ay meron akong flashlight na nilalagay sa ulo, ay kita ka naman. Medyo napasok pa kinabukasan. Maraming salamat sa inyo panonood guys. Ay siya, hanggang dito lang po muna.
Salamat sa inyong panonood. God bless everyone. Bye! Team Trile, sama-sama hanggang dulo ng laban. Kwento ng buhay, ating pinagsasaluhan. Aral at saya, sabay nating pinapanday. Maliit man o malaki ang tagumpay, basta't magkasama, panalo na rin tayo. Tuloy-tuloy lang, wag tayong susuko sa hirap at ginhawa. Kapit lang tayo, magbibigay inspirasyon sa buong mundo. Positivity ng ilaw natin dito. Thanks for watching. Please like and share. And don't forget to subscribe our YouTube channel and follow our Facebook. God bless everyone. Bawat share ninyo, pag-asa'y nadaragdagan. Team Trile, sama-sama hanggang dulo ng laban. God bless you all, lagi tayong mag-ingat. Stay inspired, pangarap ay abot kamay na. Team Trile, patuloy na angat. Sama-sama tayo sa bawat pangarap. God bless you all, lagi tayong mag-ingat. Stay inspired, pangarap ay abot kamay na. Team Trile, patuloy na angat. Sama-sama tayo sa bawat pangarap. Sa bawat pangarap.